Yung si Milumra, yung talaga, panahon pa salamat. Sino ba yung mga original? Si kayo? Umberkato? Sino? Abutan natin yan, abutan natin. Okay, sige. Dapat tubig lang, tubig muna. Abutan yan. Maganda tong kwentuhan na to. So, yung ganon, pinapatawag ni Salamat Hasim, si Milumra. Pinasabi niya doon sa pagtawag sa kanya, dito sa area mo, sa Datupiang, pati pa ito Datupiang pa, sa Magani, sa Ripagwak, yan ang pinakamaraming ulama, ustadis. Pero yan ding pinakamasamang munisipyo. Lahat ng maruming trabaho nandiyan. Sabi ni Salamat. So, ang sagot ni Milumra, totoo yan, ustads. Pero alam mo kami, mga ustads, ang trabaho namin nagtuturo, wala kaming authority. Ganyan. Ustads ba si Averil Umbra? Ustads, yun, doon nakatapos sa Cairo yan. So, yun. Yun ang trabaho namin nagtuturo. Pagkatapos ng pagtuturo namin, wala kaming authority. Itong dahilan bakit nabuo itong grupo namin. Ang MI? Hindi, yung grupo namin, grupo 105. Dati hindi pa 105. Okay. Yun ang sabi niya, Milumra. Ayun, kami pagkatapos namin magturo, wala kami authority. So, maliba lang kung bigyan mo kami ng authority. So, yun, nangyari na yung sinasabi nila noon, Ulama Brigade. So, yun, pinapareport sila doon sa may Bambaran. Kung gusto ninyo na makakuan kayo, ay magpunta kayo dito para tingnan ba kung kaya ba yung grupo na gawing brigade. Ganun. So, nagbunta doon sila yung mga ulama, marami sila Rasko Randing, si Wahid, si Milumra, sino pa yung iba? Sila Mahmud Dalambo, Suleiman Tugaw, si Amir Akoy, si Salabi, yun. So, yung nag-assemble sila doon para gagawa ng Ulama Brigade. Ganun yun. Para lang, para magkaroon sila ng authority. Na mag-enforce. Para yung sabi ni Dr. Hasim Salamat na yung area dito, maraming mga gawain ni magaganda. So, yung violation sa Islam yun, para mapigilan yun. So, yun. Yung nagpunta doon, marami nagpunta doon. Yun. Yung unang pa doon, pagpunta doon, siguro umabot ng mga 300 na tao. Pero ang number ng armas, kung di ako nagkakamali, 17. Wala pa talaga kayong mga armas. Wala pang baril. Tapos ang qualified na maging brigade, kaabot ng 300 pieces na armas. Ganyan yan. Panahon na yan, di ko pista pa si Murad. Siyang di ko pista. Yung na-assembly na doon sa may Bambaran, na yung tao, yung mga members, okay pa yung members, marami. Pero yung baril, wala talaga sa kota. Hindi talaga naka-kota doon sa Kwan. So, nagdating yung order ni Murad, na yung pagbrigid ng mga ulama, hindi matuloy. Dahil hindi kayo nakakota. Ganyan yan. So, yan, nag-meeting yung mga ulama talaga. Ginatawag niya Milumra yung mga kasama niya, sila Wasi, sila Kwan yan. Sabi niya, hindi pa ako, pero pang mga paraan. Pero pang mga paraan. Kung magkakaisa tayo. So, yun, nag-meeting sila, parang ni-strengthening group ba? Na magkakaisa sila. Sabi niya, kahit anong mangyari. So, yung tapos na pag-meeting, pinuntahan niya Milumra si Dr. Salamat. Kinausap siya. Sinabihan niya na
nagbundos daw, nagtawag kay Mura doon, nag-order na hindi matuloy yung pagkuhan nila, yung ulama brigade nila dahil doon sa baril. Sabi niya, Asim Salamat, yung grupo naming ustad ay kasi tuwing mag-sermon ka o sinasabi mo na yung area namin dito, Datupian o Saripagwak, ay itong pinakamaraming ulama ustadis, pero nandito yung maruming mga gawa marami. Sabi niya dahil wala kaming authority. Sabi ni Amilo Mura, kung pwede lang ustad, ituloy na itong pag-brigade namin kasi yung mga unang brigade na umabot ng 300 na pieces na baril, nagsisimula riyan sa zero. Baka yung amin na 10 plus lang, baka abot niyang ganyan. So yun, parang naano si Salamat, itinuloy na, gina-approve niya yung pag-brigade ng mga ulama. So kayo ang una na brigade? Kami ang una. So ganun. Yung na-approve na yung brigade namin, so yun, hinahid kami dito sa bundok na Piris. Dito yung Campo Umar. Sige, ito na. Dito yung Campo Umar. Diyan din kami nagsimula. 1997. Yan nagsimula ang giyera. Diyan na, nagsimula. So yun, nandito na kami. Yan muna ako tubig. Nandito na kami sa May Umar. Si Amilo Umra, palagi nagaripulo sa bombaran yan. Pero hindi pa ganun kadami baril nyo nun, Bapa? Hindi pa ganun. Pero ilang kayo nasa taas noon? 300 kayo? 300 plus pa rin. O sobra pa. Kasi mula dito sa taas ng may bagan, may tao kami, dito tapat natin dito, hanggang doon sa taas doon sa bundok ng Saripagwak. Meron kami tao doon. Marami diyan sa bundok yung nakapunta kami dito, yun ang tinatawag Campo Umar dito sa Campo Umar. Pero yung baril namin, yung bawat post, meron kung may 10 tao, meron 3, 5 baril, ganun lang yan. Ganun lang yun, baril doon. Pero bakit Bapa, yan ang pinili nyong kampo nyo? Kasi ang init. Ang init na, di ba, hindi man yan mapuno. Kasi ito yung pinakamalapit sa amin. Dito yung parang, yung Campo Umar, kasi yung Umar na yan, yung pangalan ng mga nabi. Yung Umar. So, dito yung napag-isipan yung Amilo Umra na dito. Kasi meron dito yung Umar, meron din kampo pa dito sa may kampo ng 106. Meron din doon. Asaka dito sa taas ng may Ikalungan, 116 yan. Ang Abu Bakar noon, hindi nyo pa dinedevelop? Hindi nyo pa inaayos ang Abu Bakar noon? Maraming tao doon sa Abu Bakar sa panahon na yan. Yan ang nauna talaga sa Abu Bakar. Na-develop na yan. Na-develop na yan. Kasi noong wala pa yung Umar, yung mga kasama ko naka-duty daw sa Abu Bakar, doon kami nag-duty sa Abu Bakar. Doon sa may malapit sa Barira, doon sa mga bundok. Basta itong Omar, pang 105 lang. Ito yung kampo ni 105. Ito. Brigade ng unan, ito ang pangalan ng brigade namin noon, 206 Brigade. Under sa 2nd Division, 2nd Field Division. Ang division commander noon si Commander Adan. Dito sa may nalimutan yung pangalan dito. Pangalan ng kampo nila, Camp Didagan. Noon ba pa, ano ka na noon? Company commander, ano ka na noon? Nung lipat kayo dito? Lang noon kasi nakapag-aral tayo, ginawa tayo parang trainers, naka-training ng mga elemento. Yun pala yung una mong talagang posisyon. Naging nag-aral ko ng pagka-trainer doon sa may Bumbaran, doon sa may academy. Doon. So yun. Mga sumunod, marami kami diyan. Yun, nandito na kami, 1970s din. Yun, sabi ko na si Umra Kato, ay palagi nakaripol doon, ay umabot yung siguro, yung may nagkuhan sa kanya, i-read nila siya Milo Umra Kato. Ito, unang baril na namin, pati si Wahid, lahat kami, sila karyan, unang bakbakan. Dito? Hindi, di sa baba, sa may Chitango. Bakit? Kasi dito nakatira siya Milo Umra sa Salbungan. Diyan nakatira sa Salbo, si Milo Umra. Nandito lang siya, di ba? Ilang kilometro, wala pang 3 kilometro. Gitango, ilang kilometro.
So malapit lang pala tong Diyan siya nakatira sa baba, sa lower salvo, may lower salvo man. Ito yung upper salvo. Lower, diyan siya nakatira sa lower salvo. Diyan ang bahay niya. Asa ka siya Milumura, pinsan ni nanay yan. Angkat ko pa yun. Ipapakwento ko mamaya din. Na-post ko na nga yung video niya yung nagsasalita siya eh. Pero mamaya ipapakwento ko kung sige. ano talaga siya bilang tao ba. Yun. Yan ang dahilan bakit i-create ang grupo ng Milumura dahil sa kasamaan dito sa area. So yun yung ginagawa namin, yun nandito lang kami sa Umar, magbaba kami dito, yung mga magnanakaw, maglusong ng mga bahay, alam namin, hindi magkasambayan, gina-operitan talaga yan. Yun pala ang trabaho nyo. Oo, yun ang trabaho namin, yun ang dahilan bakit nagawa yung grupo namin. Unang pangalan, Toxic Brigade. Ang assignment namin, yung mga kasama namin na gumagawa rin ng labag sa batas ng Islam. Hindi magtsambayan. Yung ngutong-ngutong, ganyan. Yun. So kayo talaga, enforcer talaga kayo? Yun talaga ang trabaho, yun talaga ang naging namin dito. Kahit itatanong mo dito, yun din na minsan, yung mga ibang grupo namin yung galit sa amin. Kasi yung karamihan, hindi magsasambayan. Yung iba diyan, yun yung gagawa ng kasamaan, kalukuhan. So yun ang ginalinis namin dito. Yung mga lalaki dito na mag-asawa na hindi nasawa, yung mga ewan tawag ko diyan. Yun talaga. Kung meron ganun, ginahuli yan talaga. Ginahuli talaga yan. Meron nga ko rin nahuli na mga karnaper noon pa. Mga karnaper, kidnapper. Yun talaga mga namin. Yun ang talagang purpose ng bakit na nagawa yung grupo namin. Sa ngayon umabot ng 105 this command. Yan ang dahilan. Dahil sa mga kasamaan dito. Yun talaga. So yun ang ginatrabaho namin dito. So yun ang sabi ko na nangyari na yung pag-read kani Amir Marakato. Pero hindi siya nakuha kasi madaling araw yung malis na yun. Mag-report na doon sa Bumbaran. So hindi nakuha. So yun, ang naabutan dito, sila Kagiwahid, sila Suleiman Tugaw, yung sila Kagiwahid. Kami. Ako nagakuan pa ako, nagapasyaw pa ako ng motor. Hindi pa payong-payong nun? Hindi pa payong-payong. Yung ang makina niya pambot, hindi bisikleta. Yung ang makina niya pambot. Motorbike. Ganyan, motorbike, yun. Okay. Kuan yan, Sunday. Linggo yan. Palengke diyan sa may Kitango. So, yung pagdating ko diyan sa Kitango, merong putok dito sa salbo. So, nagtuloy ako. Pagtuloy ko dito, maraming tangki yan. Pumasok. Hindi pala, yung pala, i-read pala siya Milumra. So, yung sundalo na marami noon, lalo na tangki, siguro tangki, sobra 10. Tangki rin yung mga bakal. Pumasok sila sa Kitango. So, yung pumasok sila sa Kitango, doon na nagkabarilan. Linabanan nila Karyalan, linabanan nila Kagiwahid. So, ako... Nandun ka ba pa? Kasama ka? Yung nagkaputukan na doon banda, ako nag-ano ko ng motorbike, nagginto ako, ginayon ko ng motor doon sa Salbo, nagpunta ko doon sa kwan. Yun ang unang fighting ko sa sundalo. Ang kalaban namin ay tank rigger. Yun ang... So yun pala, so, yun yung... panahon pa ng Ramadan yan, nagaposa kami noon. So, isang araw yan, nagsimula siguro ang baka mga 7 o'clock yan umaga. Umabot kami ng mga 7 o'clock ng gabi. Pero siyempre, tangki ang kalaban, mahirap din. Pero may RPG na kami noon. Hindi rin masyado makalapit yung tangki. Kaya ibabanatan man yun ng RPG. Yun talaga pangontra nyo naman ba sa tangke? RPG ayun. talaga. Oo. Yun ang talaga pangontra ng tangke. Yun talaga inaasahan ba? Makatuloy ko ng RPG. Pero yung unang laban mo, Bapa, ano naman yung mo nun? Siyempre, mujahid ka, pero may kaba ba ng kaunti o matapang talaga? Matapang talaga. Kasi ang nasa puso namin, walang lugi. Kaya kung mamatay kami, kapunta kami ng surga doon sa paraiso. Yun talaga. Hindi kayo matakot mamatay. Dahil doon sa mga turo ni Hatim Salamat na ang taong mamatay sa barilan, direct yan doon sa surga, doon sa paraiso yan. Lahat ng kasalanan, kung may kasalanan ka, ay mawawala yun eh. Yun talaga.
Na Mm. lahat ba Papa ng sumasali noon ng MI ganyan kalalim yung kanyang motivation na ano? Ganon talaga. Hindi yung basta yun ba yun? Yun talaga yun? Dalawa lang. Yung sabi ko na, kung mamatay kami, diretso na doon sa surga, kung hindi naman, ay mas okay rin yun. Kahit saan tayo mapunta doon sa dalawa, walang problema. Kaya nga lahat ng mujahidin ay hindi talaga matapang talaga, saka hindi talaga matakot sa kamatayan. Ganyan yan. Kasi doon pa sa turo ni Salamat na basta kung hindi si Allah ang magpatay sa'yo, hindi ka mamamatay kahit si sino. Pero kung talagang nandiyan na, dumating na yung kapalaran mo na mamatay ka na, ay kahit paano mamatay ka rin. So yun talaga ang namin, nasa puso namin, na basta kung hanggat hindi si Allah magkano ng kamatayan namin, hindi kami mamatay. Kahit ano pa. Ganon talaga. So, dahil doon, yung mga mujahidin ay talagang napakatapang sila. Dahil doon. Dinadigest ko Papa kasi highly educated ka Highly educated. So yun talaga yung conditioning ng utak Yun ng talaga. mujahid. So talagang malalim-lalim yung conviction nyo talaga na lumaban. Oo talaga. Na yung ito yung una mong laban sa Kitango, mabigat na yan, may tangke Tangke na yun. May tangke. 18 yata yung tangke. Kasi noon, panahon na yun, marami-rami, si General Ogelio pa dito. Wala namang tropa doon. Wala namang tropa. Kunti lang tropa. Nasagupan namin. Talaga tangke talaga. 50 caliber talaga nasagupan namin noon. Matamaan yung akasya niya. Wala pa. Puputulan talaga Puputulan talaga. Doon tayo unang. Yun ang talagang doon tayo unang bira natin doon sa 50 caliber. At saka B90. Yun ang ginabanat natin. Na yung tuloy ang laban. So yun, yung natapos yung pa namin, siyempre hindi rin kami nakalaban doon kay maraming pan. Nagpunta kami ng bundok. Lahat ng grupo namin, grupo ng 26 Brigade noon, tao na Milumura, pumunta kami ng bundok. Doon na, Doon na sa bundok. So yun, nagdami ng mga kwan diyan, ang mga tent diyan, mga bahay-bahay diyan sa mga tuktok na bundok, yan, ganyan. So yun. Yung nandiyan na kami sa bundok na yan, siyempre, makita dito sa baba yung kwan. So, ang ginagawa ng mga sundalo noon, ginamortal yan. Ginamortal yan. Ginamortal yung mga pulis namin. Lalo na diyan sa may Tuwayan. Diyan sa may Limpungo. Lahat po kampo namin yan noon. So, ginamortal yan. Yung Hill 224 ba yun? Yung Hill... Hill 224. Nandito ba yung 224? 224 dito. Dito sa may Kubingi. Ganyan. Pati ito. Lahat yan. Sa panahon na yon, ay ako, trainers ako. Asaka ako yung parang striking post nila kung saan magkabarilan. Kasi ang gamit ko noon, 50 caliber din. Ayun. Yun ang gamit ko nila doon. Ako ang... Tibay-tibay ba palang dala? So ikaw may hawak pala nun? Ako nag-gunner ng 50 caliber. So kahit ang magbarilan dito sa may Tuwayan, dito sa Limpo, dito banda, ay ako ang mag-rimpo sa kanila. Dahil ko yung 50 caliber. Sinasakyan namin ng kabayo. Ganun yun. Sige nga ba ano yung kwan mo noon? So ilan, bilang special operations ka o striking force? Striking post lang. So ilan ang tao mo? Marami. Marami kami. Hindi mga siguro, hindi lang kami 100. Nag-duty may mga tao ko rin. Nag-duty rin. So talagang ikaw na talaga noon ang pinagkakatiwalaan na rin na striking force? Ako talaga. Marami akong tao. Anong mga armas mo? 50 caliber? 50 caliber, minsan 60 millimeter. Ganyan. Yun na lang. May mortar ka? May mortar ka? Wala? Meron noon. Mortar. 90RR? Meron? Wala. M60 meron, siyempre. Meron M60. RPG ilan? Tag-apat, ganyan. Pag nag-RPG kayo, ilan ang dala nyong bala? Tag-apat yan. Minsan meron din 6.
Talaga Ang naman yan. pinakakunti lang siguro, mga 3. Pinakakunti. Kasi marami pong bala ng RPG noon. Yung original o hindi? Original yun. Ayun naman. Wala pang kwan yun, wala pang Wala pang movement na local. bala noon. Original talaga. Yun ang nakakatakot eh. Yun. Original talaga yung bala noon. Kaya nga minsan yung mga ibang grupo, kwan ba, magsiselos ba? Kahit na tropa yung mga tao, binabanata namin na RPG. Sabi niya, para sa tangki naman yan. So yun, na ganun. Yung nandiyan na kami sa bundok na yan, kikita ng mga sundalo rin. Kwan. So binamortar nila yan. Binamortar nila ng kwan yan. So dito sa Omar na ito, nagsimula kami dito 1997, tapos nakubkub dito ng sundalo 2000. So mula 1997 to 2000, palagi nakapagpakan dito sa bundok. Ganyan. Minsan dito rin sa baba. Siyempre, kami Bumababa kayo kami. sa highway. Sa highway, ganyan. Highway, So, ganon. So, yung ganon ang gawin ng sundalo, dati, yung mga ampatuang kaibigan ni Amilum Rayan, itong simula ng ano ba, nag-report si Amilum Ra doon sa Bumbaran, doon kay Kagi Murad, Gipopis tapos Kagi Murad, anong maganda dito sa araw-gabi ginamortal ng sundalo yung mga tropa, yung mga tao niya dito. Sabi ni Murad, ay patisin mo lang sila. Ganyan. Patigilin? At patisin ba? Patisin Ipagtiis kayo? lang yung kano. Magtitiis lang. Magtitiis lang. So sabi ni Omra, kung ganyan, di po stop, mas mabuti na alisin natin. Kasi kung pa yan, ang magpapalisan niya takot, baka malumura na sila. Pero yun, kung yun natin sila, ipa-revenge sila, baka mag-alis sila sa atin. Ganon. Sige, kwento nga tayo ng mga laban nyo ron. Kasi dyan namin unang tinesting mga sniper namin na Barrett eh. Inong panahon na yon 97. Di ba? May sniper kayo yun, pero hindi pa noon, sa 1970, wala pa. wala pa. Kami meron na noon. Meron na. Yung mga sniper namin, yung unang pinasok dyan eh. Kaya medyo, kasi wala pa kayong sniper tactics noon eh. Wala pa. Wala pa kami mga sniper tactics. Wala pa. Yung terrain kasi dyan, medyo open eh. Open diba? terrain. Kaya medyo namatayan din kayo. Namatayan din kami. Oo nga. Siguro dito sa Umar, ang namatay dito sa Umar, mula 1997 to 2000, hindi bumaba ng mga 70 plus o 90 yata. 70 Yung tatlong plus. taon yun ba pa? Tatlong taon. Hindi bumaba ng 70 plus ang namatay dito. Sa 105 yun o sa bala? Halo-halo na yun. Halo-halo Meron sa 105, pero mas marami yung bala rin kaysa 105. Kasi ano ba nangyayari nun? Talagang, di ba, batalyon namin ng Ranger din. Tapos ibang batalyon din, bumibira kasi nun ng pero... Ranger yun, 57 ID man noon. 57 yung mabigat 57. dyan. Siguro yung 57, kami una nagkabakbakan. Dito sila nagsimula sa school ni Kwan, sa eskwelahan ni Mayor, diyan. Kwento Sa araw ng Friday yan. Sige, kwento mo. Nandiyan sila. Nandiyan yung sa maraming sundalo. Ako, nandun ako sa taas ng Tumayig. May bundok doon sa taas ng park. Doon ako. So, kami nag-sniper ng ako, 50 na sa kakwan, B90. Ang gamit ng sundalo ako, 50 lang ang gamit ko. 50 na tao? Hindi, 50 caliber. 50 caliber ang gamit ko noon. Dito sila sa eskwelahan, doon ako sa taas. Ganyan. So, nagsimula kami Friday, hindi pala ang sundalo kumakamang. Habang nagabarilan kami, doon ako, meron pala kumakamang diyan sa libar ng Mala. Libar ng Mala diyan. So, yung kumakamang sila, ang nila, naabutan nila doon, yung kasama namin, pwesto ng kasama namin doon, diyan sa baba ng Tutupor. Yan. Pwesto ng mga imam, yun sabi, mga imam yun. So yun, Monday umaga yan. So yun, ako sa unahan doon sa Banasonan, 50 ang gamit. Paano? Yun, Sige, baba, tuloy. So yun, ako nagbarihan kami ng sundalo, pero doon sa karsada, dito sa eskwelahan. So yung pagka Monday umaga yan, yun, nagulat yung mga kasama, kaya hindi pala yung akala nila sa yung mga tumukuan, yung mga
kuan makakalin sa parang ibon na nakatunog, kakala nila ibon lang, normal na ibon yun. Di pala tao pala nakakuan nila. Oo. Yun. Ayun. Paano yung 50, paano mo tinakbo yung 50 cal Ganyan. mo, So Bapa? yung nabaril siya doon, yung unang pusto na yung pusto doon, dito meron na ang pagitan na isang kwan. Ano yung pangalan niya? Yung malalim mo yung Parang bangin, parang ganun. Merong bangin pagitan. Hindi naman bangin, ganun lang naman siya. Ganyan. So, yung records na napasukan sila doon, nagtawag sila. Hindi lang ICOM ginamit namin ICOM. Bunganganan, nagtawag sa akin, haon, tapi ka pa si 50 rin kasulaga naman. So yun, tinatakbo namin yun, 50. 50 caliber. Bigat pa naman. Alam mo, yung nandun na kami, nandiyan sa lalo, nakuha nila yung isang post namin doon. Ayun. Hindi pa nakatrade yung canyon, naibanat ko na, nakapaputok ko na. Yung canyon, nakuha, nadala pa ng bala yung canyon doon. Mabuti kayo, meron kami isang reserva. Yun. So, yung, nabanatan ko ng 50 yun. Yung sundalo nakakuha doon sa isang post namin, nakapatras namin yun. Napatras namin yun. Tapos, yung napatras namin yun, siyempre, pinuntahan namin yung position na naiwan nila. So, yung mortal, galing niyang sa Ripagwak. Galing sa Ripagwak, yung mortal. Pero, yun, hindi rin tumatama yung mortal. May naiwan yung scout trainer na baril, armahid, isa. Nakuha namin yun. Nakakuha kami isang baril. Kaya naiwan nila. Kasi yung post na nakuha nila, yung binanatang ng 50, malapit naman yun. 50 kung malapit, tapos sa taas pa ng konti. Mahirap to. Tropa namin yan nun. Ayun. So, naiwan nila yun. Yun ang unang bakbakan dito sa Campumar. Ito talaga ang unang bakbakan. Pero tuloy-tuloy kasi yun. Tuloy na yun. Tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy na yun. So, yun. Yun ang mga bakbakan dito. So,